Good day everyone, this is Ed Portugal from EMD Wheels and today re-reviewin natin ang BYD Seal 5 DMI 2025 Dynamic. So tara guys, check na natin yung unit kung talaga bang sulit siya sa presyo. Tara guys, check natin. Best deals. EMD Wheels. Best deals. EMD Wheels. Best deals. EMD Wheels. Best deals. EMD Wheels. Yeah. Tara guys, ma-start muna tayo sa front design ng BYD Seal 5 DMI. Siyempre, yung headlight natin, naka-LED na with auto headlight na siya. DRL, high beam, low beam, naka-LED na tayo. Tapos pagdating sa bumper natin, ang bumper ng BYD Seal 5 is, sinasabi nila parang seashore, so parang grain to. So grain siya ng sand and parang may konting wave. So ang grills natin, naka-piano black with silver lines. So dito, naka-disc brake tayo. Disc brake na yung front and rear natin. 16 inches mags. Sobrang laki. So i-compare natin sa Honda City, sa mga Vios, malaki siya compared to DM5 na Seal 5. So sa dynamic, naka-manual tayo. Tapos may key fob tayo. Tapos meron tayong NFC. So meron siyang cards. Full function siya ng key fob natin. Sa pinaka-plug-in natin sa electric engine natin. Tapos sa kabilang side naman yung sa gasoline natin. Pagdating natin dito sa rear, pinaka-favorite part ko, coaching to, itong likod na to, sobrang futuristic, sobrang sporty tignan. Meron tayong reverse camera, tapos meron tayong reverse sensor, tapos tingnan nyo yung compartment niya. Sobrang luwag ng compartment. By the way guys, ang Seal 5 is EHEV tayo, so wala tayong coding until 2030. So check naman natin yung loob. So ngayon, nandito na tayo sa loob ng Seal 5 DMI Dynamic. So syempre, ang una niyong mapapansin, syempre naka-leather tayo. So gaming chair daw ang tawag dito sa chair natin. So para siyang bucket seat and leather na siya. So may beige tayo. Sa center natin is beige and black yung pinakagilid natin. So meron tayong curtain airbags. May front airbags tayo, may side airbags din tayo. So for safety, check, okay naman din to. Next natin, syempre, mga sidings natin. Hard plastic siya na may mga leather din. So mapapansin nyo ito yung pinaka door handles nyo. Ito, di ba? Smooth yung pag-open. So sa pag-open naman ng pinto, syempre normally pag ako, nag-check ako ng kotse, kung maganda ba yung tunog ng pintuan. Kung ewan ko ako na ano nyo ako kung nagigets nyo ako tinitingnan ko pagsara ng pinto kung minsan mabigat or makikita nyo kung hindi maganda yung quality ng unit. So pagdating dito, ang ganda ng quality So yung tunog parang sasara ka lang din ng ref. So katulad din siya ng mga Honda, katulad din siya ng mga other Japanese models natin. So dito sa sidings natin, may buttons tayo for power na rin yung pag-adjust ng side mirror natin. Sorry, hindi siya na-fold Ang na-fold yung premium, no? Yung premium na-fold yung side mirror. So for dynamic, hindi na-fold. Manually natin i-fold yung side mirror. Pero yung adjustment natin, power adjustment na. So pati yung windows natin, ito yung pinaka-switch natin. Check natin tong sa steering. Up and down, okay. So telescopic and tilt. So maganda syempre. For personalized, kung gusto nyo, minsan, gusto natin medyo malapit sa atin yung steering wheel, mataas mababa. So depende sa pinaka-view nyo dito sa may gauge natin. So pagdating sa gauge, digital na yung gauge natin. So infotainment natin, Apple CarPlay, Auto Android, tapos naka-voice command na rin siya. Tapos mapapansin natin sa infotainment, nandito na rin yung buttons ng aircon natin. Plus, ang maganda pa dito sa infotainment natin, na-rotate natin from horizontal to vertical. Pwede siyang voice commands. Sabihin lang natin, hi BYD, find McDonald's. I've only found these results. Which one do you want to go to? So yan yung voice command natin. So pwede na kayo mamili while driving for safety. So hindi na kailangan mag-button. Makokontrol nyo even the aircon. Pwede rin natin kontrolin via voice command. And meron din tayong remote part. Pwede nyong i-start yung kotse para at least napupull down yung loob using the key fob. So aside from that, meron tayong NFC. So yun yung sa card. Pwede nyong i-start yung kotse. Pwede nyong i-lock. Pwede nyong i-unlock using the card. So ang maganda sa card is syempre ito, pagdating sa may mga key fob, di ba, very bulky siya. Yung card lalagay mo lang sa wallet mo and then same feature siya ng key fob. So next natin dito, meron tayong auto headlights, high beam, low beam, nandito na rin. And then syempre sa signal lights, tapos wipers, syempre may wiper tayo, yan. Tapos meron tayong adaptive cruise control.
adaptive cruise control, and ito sa audio controls natin, and Bluetooth hands-free nandiyan na rin. So aside from that, pwede kayong mag-download ng ibang mga application. So i-connect nyo lang sa internet ninyo itong unit. So yan, so Auto Android nandito rin, Apple CarPlay, BYD Store. So yan, pwede tayong mag-download. So ngayon, di tayo nakakonect sa internet, so walang lalabas dyan sa display natin. So may mga cup holder tayo, and ang ganda ng pinaka-center console natin. Parang sports car, no? Yung sports car, ganito yun, naka-elevate. Plus, ito, naka-rotate na yung shift knob natin. So, pwede natin, yan, ikot lang. Ayan, meron tayong reverse camera. So, pagka nag-maneuver tayo, ginalaw natin yung steering wheel natin, gumagalaw din siya kung saan kayo lumiko or mag-park. Yan, iikot lang din natin, yan, neutral and park. And then, syempre, meron tayong push button, yung push start natin. Then, yung volume ng audio controls natin. So, yan. Kasi maganda dyan, so for example, nagda-drive ka yung sa passenger side, so pwede niyang kontrolin din yung volume. Napakabilis, pwede niya rin patayin. So dito, pwede natin i-switch from EV to HEV. So by the way guys, HEV siya, so which means meron tayong 1.5 liter na gasoline engine, tapos meron din tayong electric na engine. We have HEV na feature. So once na bumaba ng 20% yung battery natin or yung capacity ng battery natin, mag-automatic switch siya sa HEV. So, ang maganda pa dito, pagka full tank siya and full charge yung battery, kaya niya mag-range up to 1,100 kilometers, so sobrang tipid niya. And then, kilometer per liter niya, nasa around 25. Nasa ganon. So, sa ganong range. So, napakatipid. Kasi syempre, PHEV na siya. So, isa pang maganda sa kanya, so aside from yung ibang technology niya, ganda ng technology ng BYD. Naka-handbrake na tayo, naka-electric na tayo ng handbrake, tapos may auto hold tayo. Tapos mode, meron tayong mode, may sport mode nandito. So yan, sport mode, eco mode, normal mode. So dito natin yan, nasi-switch. So sa compartment, ang haba ng yung armrest. Dito, okay naman. So, compartment natin, pareho lang din naman. So, ang pinaka gusto ko dito yung upuan. Sobrang komportable. Tapos, while tinetest drive namin tong unit na to, sobrang bilis. From 0 to 100, 7.6 seconds lang. Sobrang bilis. So, walang delay. Unlike sa mga gasoline engine natin. So, malayong-malayo talaga yung performance niya. So, yun guys, kasama natin si Nikki. So, dati natin kasamahan to sa ibang mga model. So, ngayon, Nikki, magkano tong unit na to? Yes, yung pinaka SRP nitong dala natin, which is SEAL 5 Dynamic, is 948,000. Grabe no, 948,000 compare sa mga ibang same competitor nito na nasa 1 million na, pero hindi pa hybrid. So napakamura nito. So meron bang mga lowdown dito sa BYD Yes, so CO5? as of now kasi, meron kaming promos, especially with BPI, meron kaming lowdown. So for 20% na down payment, makukuha mo lang siya ng just 58,000. Grabe, 58,000. Magkano monthly nun? So ang monthly niya is naglalaro sa just 19,807. So nasa almost 20,000 na tayo, naka-hybrid na tayo, or kung ika-cash natin tong unit na to is 948,000 lang. Yes. Then isa pang maganda dito, syempre, bira ka na magpapagas. So, kung lagi mong i-full charge tong kotse na to, makakatipid ka na talaga. And then, yung iniisip natin, pag pumunta tayo sa mga lugar na wala pang charging station, Yes. diba, may mga ganun, fully EV, diba? So, pag tumirik yung kotse mo, wala na, tapos ka na kasi wala ngang charging station. Ito kasi, pwede ka magpagas, magpa-function siya ng hybrid. So, wala ka nang iisipin, diba? So, ang maganda dito, so every time na umuwi ka, i-charge mo siya, hindi mo kailangan magpagas kasi pag hindi siya nag-below 20%, hindi siya magko-function ng EHEV. So, pagdating sa mga promo, kontakin nyo kami. Maganda yung promo, may lowdown tayo. So, aside from BPI, so other bank, meron tayong 78. 78 with other banks. All-in package na ba yun or may mga hidden charges All-in pa? pa rin, syempre. So, all-in package na. So, yun, nasa 19,000, around more or less, nasa 20K na rin siya. So, 58K for the BPI approval, 20%. And then, sa other banko natin, madami Just naman tayo. 78K lang. So, 78,000 lang. So, ano pa, hintayin nyo yung iwan namin yung number namin dito, kontakin nyo kami. And then, sa mga interested na gusto mag-test drive, libre lang yung test drive, pwede natin i-schedule. Sabihan nyo lang kami. Han? So, same lang ng naging reaction ko dito. Kung naka-start na siya or hindi.
yun lang, kung medyo sanay kayo sa may RPM yung kotse, so ito wala siya. So hindi nyo ma-feel talaga yung kung bumibilis ka na or hindi. So yan, meron siyang auto door lock. So ma-reach mo lang yung 15. So isa ko pa napansin yung cabin noise niya, sobrang ang ganda. Hindi, tahimik lang, no? Tahimik lang. Saka yung matulin talaga. Matulin talaga yung mga EV. Yung response. Oo, yung response walang delay. So, kung ano yung tapak mo sa throttle, yun na yung bigay niya agad sa'yo. So, isa ko pang napansin dito sa Seal 5, since sedan siya, so same as Vios, dapat siya na Vios, Honda City, so sa mga other competitor na, tama ba, subcompact sedan din to? Yes. So, subcompact. Although na same kasi sila halos ng malaki halos sa Altis So, Oo, parang mga Civic na eh, ang Oo, laki niya eh. ganun, Pero Civic size. categorize siya as Subcompact. subcompact. Yeah. Then, ang napansin ko sa seating position ko, ang taas niya. Mataas yung seating position. So, parang hindi ka nagda-drive ng subcompact.